Magandang araw mga kaibigan, ako po ang inyong guro ngayon at tayo ay maglalakbay sa kaharian ng kasaysayan ng ating wika. Bago pa tayo makarating sa kasalukuyan, balikan natin ang mga sinaunang panahon. Sa Pilipinas, may mga sinaunang titik tulad ng baybayin at alibata. Ito ay mga sistema ng pagsulat na nagkaroon ng malalim na kahulugan sa kultura ng ating mga ninuno. Baybayin na kilala ring bilang alibata ay binubuo ng mga makitid at kudlit at patuldok. Ito ay sinulat sa mga dahon ng niyog o kawayan. Bawat titik at simbolo sa baybayin ay nagdadala ng mga kwento at kaalaman ng sinaunang Pilipino. Ito ay isang mahalagang yaman ng ating kultura. Nang dumating ang mga Kastila noong ika-16 taon, dala nila ang wikang Espanyol. At ito'y naging bahagi ng ating kultura. Ang pagkakaroon ng kasarinlan ng wika ay naging simbolo ng kolonyalismo. Subalit, hindi natin tinigilan ang pagsusulong ng ating sariling kultura at wika. Ang noon pa may watak-watak na wika ay mas napawatak noong sinakop tayo ng mga Espanyol. Ito rin ang naging dahilan nila upang ipausbong ang Kristyanismo na pinanawalaan nilang maging dahilan upang mapagkaisa ang mga Pilipino. At itinuro rin nila ang kanilang wika sa mga Pilipino hanggang sa ang wikang Espanyol na ang naging wikang opisyal ng ating bansa. At ito rin ang naging opisyal na wikang panturo ng bansa. Sa pananakop ng mga Espanyol, patuloy na napalitan ang alibata ng abecedaryo, ang tawag sa alpabetong Romano. Hindi rin tayo nakaligtas sa impluwensya ng mga Amerikano. Dala nila ang Ingles at ito ay naging pangalawang wika natin. Subalit, hindi tayo sumuko sa pagpapahalaga sa sariling wika. Sa pagsakop ng mga Amerikano, dalawang wika na ang ginamit ng mga Pilipino, ang Ingles at ang Espanyol. Ngunit sa kalaunan, ito ay napalitan ng Ingles. Napalitan ng Ingles ang wikang Espanyol bilang wikang opisyal ng bansa. Ang mga Amerikano rin ang nagsilbing pinakaunang bansa na nagturo ng tamang edukasyon sa mga Pilipino. At dahil sa rekomendasyon ng Komisyong Schurman, ang Ingles ay naging opisyal na wikang panturo ng bansa noong ika-4 ng Marso, 18,970. Noong ika-27 ng Oktubre, 1836, ipinahiwatig ni Manuel L. Quezon ang kanyang plano na magtatag ng surian ng wikang pambansa. Ang surian ng wikang pambansa ay ang paggawa ng malawakang pag-aral ng mga katutubong wika ng bansa para gawing batayan ng wikang pambansa ng Pilipinas. Sinakop tayo ng mga Hapon noong 1942 at ito ay tinaguri ang gintong panahon ng Tagalog. Dahil ang gusto ng mga Hapon ay ang wikang Tagalog ang gawing opisyal ng wika ng bansa at ito ay pinamunuan ng mga Puriza. Ang mga Puriza ay ang grupo ng mga tao na gustong gawing opisyal na wika ang Tagalog. Hanggang sa noong 1950, ipinalabas ni Jose P. Romero na ang itawag sa pambansang wika ng Pilipinas ay Pilipino. At muli itong napalitan sa panahon ng pangungulo ni Corazon P. Aquino. Ang nooy Pilipino ay napalitan ng Filipino. Sa kasalukuyan, patuloy nating pinahahalagahan ang ating mga wika. May wikang Filipino, may mga wikang katutubong komunidad, at iba't ibang dialekto na nagpapamayani sa ating kultura. Ang ating mga wika ay patuloy na nagpapahayag ng ating pagiging Pilipino. Ang kasaysayan ng wika ay tala ng paglalakbay ng ating bansa. Ito'y hindi lamang mga letra at salita, kundi ang puso at kultura ng bawat Pilipino. Hayaan nating maging inspirasyon ito sa pagpapahalaga at pagpapalaganap ng ating wika. Salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na paglalakbay. Ayun lang. Bye-bye!